Cancer, hello. Ito yung reading mo for the month of December. Tingnan na natin yung mga possible ganap parating sa'yo. Possible challenges or blessings na meron. If you're new here, Cancer, please don't forget to subscribe, like, or follow. At sa mga nakapag-subscribe, follow na. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay. Malaking tulong po yung inyong mga likes, shares, and comments. Sobrang grateful po ako dyan. Regarding private readings, guys, tingnan nyo na lang yung mga nakasulat sa description. Or panoorin nyo until the end. Nandyan po yung mga details, pati link. Para sa mga interested sa aking private readings. Okay. Kuha tayo ng one card para sa iyong house, and then one card for planet and one card for zodiac sign. Kuha rin tayo na ito. Tayo isang astral house dito. Ito. Then, kuha tayo na itong isa. Tapos, kuha pa tayo ng fortune cards para doon sa mga paparating pa sa'yo, Cancer. At syempre, hindi mawawala yung love life. Kaya kukuha tayo din para sa love life mo. Oops, lumipad. Wait lang. Of course, kuha rin tayong tarot cards. And lastly, kuha tayo ng isang Moonology para sa iyong closing message. Ayan. Tingnan na natin ano yung main theme mo. Overall energy ng December mo. Kasalalay dito sa iyong astral house. Love. Kumbaga, ito yung main theme ng December mo, no? Focused siya sa, it could be romantic relationship. Oo, pero love is not always romantic. So, maaring love din, pero kahit naman hindi romantic, ay maaring yun yung pinaka-highlight, pinaka-highlight ng iyong December. 7th house. Oo nga, may kinalaman siya sa significant others. Sa iyong partner, jowa, asawa, ayan. Yun nga yung main theme or highlight ng December mo, Cancer. Related siya sa romantic, business, or family. Partnership. Relationship, no? Tignan natin yung iyong planet card. The Moon. This pertains to your emotions, sensitive inner emotions, and responses. Tapos yung pinaka-zodiac mo is Libra. Sa relationship nga to, ayan Sabi dito, this energy is diplomatic and gracious. It seeks harmony and balance in relationships. So, pwedeng may balance pagdating sa
relationships mo this December, edi maganda, Cancer, kung yun naman yung main energy or theme ng December mo. Kasi ayan, no, sabi dito, pang long term na itong partnership na to, whether sa romantic, sa business, or family. And sinasabi dito is seeking harmony and balance pagdating sa relationship. Maparomantic man yan or hindi. Pero yung main theme mo rin kasi dito is love. So, pwedeng pumapag-ibig kayo ngayong December. Ito kasing moon card is may kinalaman sa iyong inner self. Ano ka underneath? Ano ka in your heart? Okay, this is your inner self. Or maybe your emotions. Oo. What touches you deeply. Or it could be your dreams, no? Pwede rin itong emotions mo, dreams mo, fears mo, anxiety. Kumbaga, itong kasing moon card describes you what you are really like on the inside. Ito yun. Kumbaga, ito yung pinaka soul mo, heart mo. Okay? And it relates to, sinasabi dito, what you really feel about this person or this connection, this relationship. Kasi 7th house yung pinag-uusapan. And maybe some of you are seeking balance, no? Kumbaga, siguro may mga gusto kayong ayusin, i-adjust pagdating sa inyong relationships, no? Mapa-romantic man yan, mapa-business, or sa family ninyo, loved ones ninyo. Kumbaga, etong moon card, no? This is when you are most vulnerable. Excuse me. Shh, huwag maingay. Okay, so yan, vulnerable kayo pagdating sa inyong emotions, pagdating sa inyong nararamdaman dito. So, isang person na to, sa connection na yan, it involves love, o romantic man yan or hindi. Okay, tignan na natin yung iba pang messages. Pasensya na, hindi ako marunong sa astrology, pero tinatry ko yung best ko para lang ma-explain ko yung card sa nalalaman ko. Meron karing universal bank, Cancer. Everything you need to thrive is already here. So, yun naman, kompleto ka naman pala ng iyong resources sa iyong mga kinakailangan para dito sa December. So, ibig sabihin, you have enough. Or you are equipped. O kung ano man yung mga kakailanganin mo, kakaharapin mo, whatever the situation is, sabi dito, everything you need is nandito ngayong December. So, you are lucky. Kasi hindi lahat tayo ganyan. Okay? So, etong December, you are lucky na lahat ng kailangan mo will be met. Lahat ng kailangan mo para dyan sa sitwasyon mo, meron ka. Equipped ka, prepared ka. O, kumbaga, you have the necessary tools, resources, o whatever itong kailangan mong gawin. So, take it, para bang make the most of it, i-maximize mo yan, para hindi masayang, no? Kasi hindi lahat ay gifted at the moment, no? So, at least ngayong December, you will have everything you need para sa mga pangangailangan mo, sa mga kailangan mong gawin. Bear card. Danger, especially in money matters. Mag-ingat ka nga lang sa pera. Any kind of transaction related sa pera, any kind ng decision, moves, no? Mag-ingat. Kasi may binabanggit dito, danger sa money matters mo. Meron ka rin pineapple, ito ay reconciliation. Kaya pala, okay, sa 7th house mo, no, sabi dito is
Diplomatic and gracious energy yung Libra mo, tapos harmony and balance in relationship. So, ito na nga siguro yun. Magkakaroon na ng pagkakaayos, pagpabalanse or reconciliation pagdating sa connections mo, romantic man po yan or hindi, with the pineapple card. And then, you have pale time to get out of a situation. O ano to? Signal. Ito na yung moment. Binibigyan ka ng opportunity, ng chance na mabago mo. Either mabago mo yung situation mo or makaalis ka sa ganyang klaseng situation. Kumbaga, ito na yung ticket mo. Ito na yung escape mo. Kasi kailangan mo parang sa tingin ko kailangan mo umalis dyan sa situation and binibigyan ka ng opportunity this December na mayalis mo yung sarili mo in that situation. Tingnan na natin yung iyong love life. Joy, attraction, and separation. Ay, ano to? Okay, pwedeng iba nagkakaroon ng attraction, pero yung iba naman is nagkakaroon ng separation. Or it could be na nagkaroon ng breakup yung iba sa inyo, pero parang merong namumuong attraction. Pero, pwedeng ito ay ibang person na, bagong person. Or pwedeng iba naman sa inyo, namumuo yung attraction, may connection, kaya lang pwedeng LDR kayo or magkalayo. Okay, hindi kayo magkasama kasi merong card ng separation dito. Either, dun sa dalawang binanggit ko. Okay, pwedeng iba after ng breakup ng separation, merong panibagong connection na darating sa inyo or may namumuo na ditong attraction. O yun na nga, sabi ko nga, pwedeng nagkakagustuhan kayo, kaya lang, hindi kayo together, kalayo kayo, LDR, pwedeng AFAM, hindi ko alam. Basta, or hindi na kayo magkasama, or hindi kayo magkasama niyang person na yan. Ano pa natin to? Okay? So, yung mga signs na meron dito, you have here, Aquarius, meron kang Libra energy. Yes, Libra, lumitaw na yan dito. So, ang energy ng air signs actually, Libra and Aquarius yung lumilitaw dito. Okay, may unfinished business dito. Yun siguro yun. Kaya rin siguro may reconciliation. Baka merong past person kung romantic yan. Or kahit hindi, na hindi pa tapos talaga yung mga bagay-bagay sa inyo. Kaya for sure, alam mo yun, may continuation doon sa chapter na yun ng connection mo with this person. Kasi nga, siguro may mga bagay na unsettled pa eh. Okay? Ayan may unfinished business. Merong dito mga tao na meron pang dinadalang mga emotional baggages, whether ikaw yan or in person na nakaka-deal mo. Pero you have the Queen of Swords. This is cutting eh. Okay, or may mga matters talaga kasi nga may unfinished business dito. Sa tingin ko, pwedeng ibig sabihin naman neto ni Queen of Swords, you have to face ano ba tong mga unfinished business na to na kailangan mo ng bigyan ng closure. Harapin mo na once and for all para matapos na. Parang ganun eh. Ayan kita mo yung kamay ni ni Queen of Swords. Parang halika na, tapusin na natin to. Parang naghahamon, ayan Ready siyang harapin. Kung sino man to, ikaw yan, energy mo man yan, or energy ng person na nakaka-deal mo. Okay, the situation needs unbiased judgment, clear boundaries, direct communication. Yun na nga, may mga matters to deal with dito kasi nga may unfinished business dito sa iyong Six of Swords reversed. So, para matapos na yung mga bagay na yan, harapin na yan once and for all. Okay? Kung may mga kailangan pag-usapan dito, mga kailangan ng putulin dito, need mong mag-set ng boundaries, yan yung mga sinasabi dito. Okay? Page. Okay. Deception and manipulation. Baka yun yung kailangan mong tapusin, putulin. If you are dealing with someone na
ganito yung ginawa sa'yo or ginagawa sa'yo. Kailangan i-address mo na yung issue. Huwag ka nang magbingi-bingihan, magpatumpik-tumpik. Kaya nga ito na yung time na dapat mayalis mo yung sarili mo sa ganyang situation. And then parang may binabanggit din kasing separation dito, kaya nga siguro yung iba dito, baka yun yung kailangan yung i-deal. Itong person na to, na diniceive kayo. Okay? Yun yung kailangan yung putulin. Kaya nga kailangan mo na mag-set ng boundaries dyan, Cancer. Kung yan man yung case. Romantic man po yan or hindi. And sa yung last card, closing message mo, look at the bigger picture. Okay, ibig sabihin nito, you need to step back, Cancer, and reassess the situation. Tignan mo mabuti lahat before you make a move, you make a decision. Consider mo yung mga bagay. Kasi maaaring hindi mo nakikita yung kabuuang picture ng sitwasyon. Kaya nga sabi dyan na, look at the bigger picture. Step back para mas malawak yung iyong pananaw. Mas lawakan mo yung pag-iisip mo. Or, baka may mga na-overlook ka nga. Sabi ko nga, mga hindi ka napapansin doon sa kabuuan ng situation. So, yun yung dapat mong i-consider. Okay? Iba yung, kumbaga yung, baka pwede pang mabago yung iyong perspective pagdating doon sa sitwasyon na tinutukoy dito. Okay, Cancer? Thank you so much for being here. Sana makatulong sa itong reading. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.